Ang topic naman natin sa ngayon bilang reminder sa ating lahat sa araw na ito ay Fadlu at Tawhid, ang kahalagahan ng Tawhid. So babanggitin naman natin dito ang mga ilan sa mga kahalagahan na kung saan ay mapapatunayan natin o kaya ay makikita natin sa banal na Quran. Unang-una na mababanggit natin dito mga kapatid na kahalagahan ng Tauhid ay ang Tauhid ay ito ang layunin o kaya ay purpose ng paglikha sa mga tao, na kung saan ay siyang pinakadakila at pinakamainam na gawain sapagkat nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao at ang mga jin alang-alang sa tinatawag na Tauhid. Narito ang talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang sa upang sambahin nila ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, walang dahilan ng paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga jin at saka sa mga tao maliban na lamang sa upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa na kahalagahan ng Tauhid ay ito ang original o pundasyon ng relihiyon o kaya ay pananampalataya, na kung saan ay siyang pinakadakila at pinakamainam na gawain sapagkat hindi matatanggap ang mga gawain kung wala ang Tauhid. Narito ang talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Datapwat kung sila ay magtambal, ayon sa kahulugan ng talatang ito, kung sila ay magtambal, ang lahat ng kanilang mga gawain ay walang may bibigay na kapakinabangan sa kanila. Walang may dudulot na kapakinabangan sa kanila. Ibig sabihin ay walang saysay. So, kinakailangan yung Tauhid kasi pundasyon ng pananampalataya. Ang tao na nagtambal sa Allah ay walang saysay ang kanyang gawain. Okay. Pangatlo na kahalagahan ng Tauhid ay ito ang source o kaya ay mapagkukunan ng seguridad, pinagmumula ng seguridad at patnubay, na kung saan ang taong itinuturing niya ang Allah na nag-iisang tunay na Diyos at iniiwasan niya ang pagtatambal maging sa pananalita at sa gawa at sa pananalig, ay makakatanggap siya ng ganap na patnubay at ganap na seguridad o kaya ay kaligtasan sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Narito ang talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, sila na mga nananampalataya sa Allah, alladhina amanu, walam yalbisu imanahum bizulmin, at hindi nila hinahaluan ang kanilang pananampalataya ng zulm. Ibig sabihin ng zulm ay kawalang katarungan sa pagsamba o kaya ay pagsamba sa iba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kamalian. Ulaika lahumul amn, mapa sa kanila ang amn, seguridad, kapanatagan, kaligtasan, wa hum muhtadun, at sila ay napapatnubayan. Pang-apat na
kahalagahan ng tauhid, ito ang nagpapagaan sa mga tao sa kanilang mga kalungkutan. Pinapagaan nito ang kanilang mga kalungkutan, ang mga pasakit at mga pagsubok na dumapo sa mga tao. Sapagkat kung naalaala natin, si Propeta si Yunus alayhi salam, ay ito yung kanyang panalangin. Ang tauhid, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Al-kalimatu allati qalaha Yunus alayhi salam. Panalangin, salita na sinabi ni Yunus alayhi salam. Si Yunus, yung nasa matinding ibig sabihin ay kalungkutan kasi nabalot siya ng tatlong mga kadiliman, no? Kadiliman ng gabi, kadiliman ng karagatan at kadiliman ng ilalim ng isda. Okay? At ito ang kanyang panalangin na nabanggit sa banal na Quran, La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ina-advise natin ito sa lahat, mga kapatid, na may memorize natin ito, may recite natin ito, kasi napakagandang panalangin ito, no? Wala nang humigit sa kalungkutan na dinanas o kadiliman na dinanas ni Propeta Yunus alayhi salam. Sumakanya ang kapayapaan. La ilaha illa ant. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa iyo, o Allah. Subhanak, kalwalhatian sa iyo. Inni kuntu minaz zalimin. Katotohanan na ako ay nakagawa ng kamalian, nakagawa ng kasalanan. Okay, mainam yan na panalangin, ipanalangin natin yan palagi. Lalong-lalo na kung mayroon tayong mga, ibig sabihin ay mga problema o kaya ay mga kalungkutan na dumapo sa atin. Panglima na kahalagahan ng tauhid, ito ang nagbibigay ng kapayapaan sa sarili ng tao, na kung saan ay magiging panatag ang kanyang sarili sa kanyang pamumuhay, sapagkat wala siyang sinasamba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng kaginhawaan at sa panahon ng ibig sabihin ay kagipitan. Narito naman ang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ni Yusuf alayhi salam, sabi niya, Ya sahibay sijni aarbabun mutafarriquna khair. Aarbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ayon sa kahulugan nito, mga kapatid, o dalawa kong kasama. Okay? O dalawa kong kasama sa kulungan. Ang marami kaya at iba't ibang Panginoong Diyos ay higit na mabuti, o si Allah ang nag-iisa ang hindi mapapangibabawan ang higit na mabuti. Tingnan niyo, mga kapatid, ang marami kaya at iba't ibang Panginoon o Diyos ay higit na mabuti ba? O si Allah ang nag-iisa ang hindi mapapangibabawan? Mashallah. Alhamdulillah. So nangangahulugan dito, mga kapatid, sa mga nabanggit natin, bagamat ito ay mahabang usapin rin at napakarami pang mga talata mula sa banal na Quran at sa mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit sapat na bilang reminders ito sa ating lahat, itong limang nabanggit natin na ibig sabihin ay kahalagahan ng tauhid. Kahalagahan ng tauhid, ibig sabihin ng tauhid ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, halos narating na natin ang nais natin iparating sa ngayon, na kung saan ay paalaala lamang ito sa ating lahat, unang-una sa aking sarili,
At sa ngayon ay inshallah open forum naman tayo. Kung mayroon tayong mga katanungan, ay welcome tayong lahat inshallah. At kung mayroon naman tayong may babahagi, may share sa ating mga kapatiran, ay welcome na rin tayong lahat inshallah.